We're back sa ating Facebook Live. Kasama natin si Dr. Jim Di Magila sa ating part 2. Pag-uusapan po natin, ito po yung mga questions ninyo, bukol sa leeg, thyroid, ang dami nagtanong sa atin, Dr. Jim. And tonsillitis, nose and throat tayo ngayon, tsaka dumudugo yung ilong, at iba pang mga questions. Ang kasama natin si Dr. Jim Di Magila, isang napakagaling na ear, nose, throat doctor. Very charitable. Nag-train siya sa Hospital ng Maynila for 4 years. At ngayon si Doc Jim, ang clinic niya ay nasa Medical Center Manila. And may clinic din siya sa Cavite. Gentry Medical Center, Yes. sa General Trias along Governors Drive, Manggahan. And MV Santiago Medical Center sa 13 Martires, Tanza Road. Great. Yeah. Ang daming nagtatanong sa akin about bukol sa leeg. Meron na tanong ni Juliet Gallardo, may goiter daw siya, maliit daw. Pag lumunok daw siya, parang umaakyat baba. Minsan kasi may mga babae, malaki lang yung sa leeg. Tapos, yung isa naman, si Erlyn Villa Gonzalo, yung asawa daw niya, may bukol sa leeg, parang Jack Stone, 38 years old. Pero hindi naman sa thyroid, nasa tabi naman daw ng Adam's apple, yung bilog. So, iba, merong goiter, meron dito. Siguro, Doc Jim, pakita natin yung board natin, ha? Yan. So, ang unang topic natin, mga bukol sa leeg. Salamat po sa pag-like at pag-share. Yeah. Natin. Yes. Okay. So, sige. Ito yung leeg natin, no? This is our neck, no? Anterior neck to. Ito ngayon yung drawing natin or yung picture natin ay nagfo-focus siya ngayon sa thyroid gland, no? So, maraming dahilan bakit may bukol sa leeg. Pag may bukol na sa leeg, pag bukol na yung pinag-uusapan, medyo mahirap na po yung home remedy dito. So, the first thing, bago sa lahat, no? Kung nasaan man po kayo, pag may bukol na po sa leeg or anywhere sa katawan, ipakonsulta nyo na po. Either pwedeng health center or sa hospital, public hospital, no? Or sa inyong malapit na clinic na meron. Basta pag bukol sa leeg ang pinag-uusapan, ipakonsulta nyo na po. Paano nila malalaman, Doc Jim Di Magila, na may bukol sila sa leeg? Okay. How do you test it like that? Okay. Pwedeng usually when we do the examination sa patients namin, no, naka-hyperextend yung neck ng konti, ganito, okay? Exposed yung buong leeg. And then, kinakapa namin, hinahawakan namin yung leeg, no, with both fingers like this. And then we ask the patient to swallow. Parang ganito. Let's say sa akin. Let's say ito. Nasa likod ako, no? Doc Willie, dapat nasa harap ka. Ganito. Pero dapat seated po yung pasyente para medyo, let's say naka-seated. Opo. Tapos kakapain to. And then, sige po. Doc Willie, swallow. Ayan. Doc Willie, tungo tayo. Tingala tayo ng konti. Okay, sige. Swallow po. Ayan. Kinakapa namin to sa leeg para ma-feel namin kung may bukol. Okay? So, ngayon, ano yung significance bakit namin pinapalunok yung patients namin? Para malaman namin kung yung bukol na yan ay somewhere connected sa thyroid gland natin. This is a thyroid gland, no? Pag lumunok sila at gumalaw ito, Ibig sabihin, the mass is associated with the thyroid gland. It's associated with the thyroid gland because doon tumutubo yung mass na yun. So, pag kinakapa namin, and then, sige po, Doc Willie, swallow po, lunok po. Okay. Pag gumagalaw to, ibig sabihin, umaangat yung bukol. gumalaw ba daw? Gumagalaw talaga siya. Pero I mean, kung may bukol dito na umangat, no? Ibig sabihin, it's connected with the thyroid, no? Yeah. Isang test din is pinapalabas namin yung tongue, no? Stick out your tongue. Pag umaakyat yung bukol, it's somehow connected with the thyroid. Ayun naman, mga thyroglossal duct cyst. Pag may bukol sa leeg, magpakonsulta na po kayo kasi we need further tests dyan, no? Ito yung thyroid gland natin. So, meron tayong this is the right lobe, and meron tayong left lobe. No? So, para siyang butterfly kung titingnan nyo. Ngayon, yung mga goiter, tumutubo siya dito. Usually, sa mga lobe, lumalaki ito, nag-enlargement, nag-hyperplasia, minsan nag-nodules tayo dyan sa thyroid, no? So, pag may bukol sa leeg, usually anong unang ginagawa namin? Nagre-request kami ng ultrasound. After ng examination, let's say nag-examine kami ng patient, tapos meron nga talagang mass sa leeg. What we usually do is we do request for an ultrasound. No, nagpapa-ultrasound kami just to
make sure na may bukol nga talaga. After the ultrasound, kumukuha tayo ng lab tests, no, tulad ng thyroid function tests natin, FT3, FT4, TSH, just to see kung ano yung levels ng thyroid hormone Like natin. pag ganito daw, Jim, itong mga hyperthyroid. Yeah. Ito, this is overreactive or hyperthyroid, and ito, hypothyroid. Ngayon, ano yung function ng thyroid gland natin? Ang function ng thyroid gland natin actually is it secretes hormones, no? Ito. It secretes hormones that play a role in metabolism. Okay? Ano yung metabolism? Siyempre, yung pag-digest ng pagkain, paggamit ng energy, yung temperature regulation, no? Lahat yan thyroid ang nagre-regulate. Ngayon, ang sinisecrete na substances sa thyroid, these are the thyroid hormones, your T3, T4, no? They actually function for metabolism. So, what happens kung meron tayong overreactive thyroid or hyperthyroid? No? Maraming hormones sinisecrete yung thyroid gland. I don't want to get into the details of the technicalities nito, no, kasi medyo very technical na siya. Pero pag hyperreactive or overreactive ang thyroid natin, nagsisecrete siya ng maraming thyroid hormone. So kung maraming thyroid hormone, what happens? Usually nagkakaroon tayo ng lumuluwa yung mata, no? Yung mukha medyo nangangayayat, no? Pumapayat, nagwo-weight loss. Yung hair becomes brittle, medyo magaspang. Tapos parating nagpapalpitate, parating ninenervyos. Konting medyo madalas naiinitan, no? So these are the signs na overreactive ang thyroid natin. So in that case, pag overreactive ang thyroid at malaki, ano gagawin natin? Gamutan? Pag ganun, operasyon? Kailan gamot, kailan operasyon? okay, sige. You only operate, usually kasi, pag meron tayong overreactive thyroid, there's a possibility kasi na yung thyroid mass itself is secreting the hormones, no? Tawag natin din toxic goiter. What we do is, kailangan muna siyang gamutin, make the thyroid euthyroid muna, or ino-normalize muna natin yung hormones ng thyroid bago natin ooperahan. Anong gamot? Actually, kami nagbibigay nito, mga metimazole, Yes po. PTU. The same. It's still the... How long binibigay ito? Until the hormones are normal. No? Pag normal na yung T4, T3, TSH. Yes, for 1 month. Let's say 3 months, nag-normalize siya. Oo. And then normal na siya for 1 month. And then may bukol siya sa leeg. That's the time we can consider an operation. So, ang question ko sa Dr. Jim D. Magil, ang trabaho ko kasi, ipapa-euthyroid ko siya, malaki, Yes po. ipapatest ko, na-control ko na, Yes okay po. na siya, Okay na kalmado na, nakabili na siya ng Tapdin, metimazole, 20 milligrams a day. Tapos, kailan siya ooperahan? Kailan ko sasabihin na 2 years ka na lang mag-metimazole? Kailan yung pa-opera na? Actually, Or kailan yung RAIU, radioactive? okay. Actually, yung operation natin, meron tayong mga meron tayong indications for an operation, no? Usually, if we find a mass by ultrasound, Paano mass? Mass or bukol. Kailangan may bilog. Hindi po, on ultrasound po. On ultrasound. Minsan kasi lumalaki lang yung thyroid. Pag lumalaki lang. Diffuse pag thyroid diffuse na hyperplasia malaki, lang. Tapos wala tayong bukol. Tapos medyo mildly enlarged lang. We can actually observe. No? Pero kung by ultrasound, merong bukol more than 1 cm. may isang bilog sa loob. Isang bilog, more than 1 cm. Usually, that's an indication for operation. O yung masyado malaki. Let's say, for example, on ultrasound, meron kang 5 by 11 centimeter mass. Ayun, tatanggalin mo na yun. Kahit diffuse pa siya. Kahit diffuse pa siya, tatanggalin mo na yun. Or if you have signs of a malignancy, like what are the signs? On ultrasound, you have mga macrocalcifications, microcalcifications, Possible mga, cancer. Diffuse vascularity. Medyo technical na po ito, kasi basically, pag sa layman's, no, pag may bukol sa leeg, dapat talaga pasurin nyo because there are a lot of things that could cause that bukol. So, it could be a benign goiter. But the worst case scenario, pwedeng malignancy siya. And if it's a malignancy, the earlier the detection, as with any malignancy, the earlier the detection and surgery, the better the cure. Meron isa nagtanong, Dr. Jim, yung bukol niya hindi sa thyroid pero katabi. Okay, yun sa lateral neck. O sa katabi. lateral. Ano kaya itong mga ganito? Usually kasi pag lateral neck Possibilities. na possible pinag-iisipan natin is lymph node. No? Kulani. Kulani sa leeg. Minsan maraming kulani sa leeg. There are a lot of causes for that. No? The most common dito sa atin is extrapulmonary tuberculosis.
nagkakos ng cervical lymphadenopathy. Malalaki. Pero again, with any bukol, kailangan ipasuri niyo because these lymph nodes, enlarged lymph nodes, could be a result of a malignancy at hindi lang infection. No? Swerte kung infection or TB kasi nagagamot siya. Pero what if it's a manifestation of other cancers of the Common head ba and yung neck? cancer sa leg? Actually, the most, kailangan namin, one thing to watch out for is nasopharyngeal carcinoma. Sa ilong. Top three symptoms of an NPCA, bukol to sa likod ng ilong, is one of the top 3 symptoms is neck mass, lateral neck mass. Hindi nose bleeding. Nose bleeding is also one of them. So you have your lateral neck mass, your nose bleeding, and of course you have your other CNS symptoms. Dr. Jim Di Magila, kasi kilala ko yung mga kababayan natin. Alam ko, Opo. iniisip nila normally ba kailangan pa i-biopsy yun ng fine needle o hindi? Depende po sa result ng, normally before we do surgery, depende po May kasi biopsy sa o no need? pero kami in our society we do biopsy before we do the Ang operation. iniisip nila ngayon, pag binayopsy itong bukol ko sa leg, kakalat yung cancer. Hindi Kaya naman hindi po. na ako magpapa Hindi naman po. Not necessarily because the reason for our biopsy is that gusto natin malaman kung cancerous siya or hindi. Kasi kung let's say pag biopsy ang result is negative, then we do the minimum surgery because there's still a possibility na cancer siya. Gaano kalaki yung possibility? When we do the biopsy, kung positive siya, it's 98% na cancer talaga yun. If we do the biopsy and it's negative, it's 70% na negative siya, na hindi siya cancer. But So, there's a mas maliit ang 30% operahan. chance na cancer pa rin siya. So, usually pag biopsy namin ay negative, we do the minimum required surgery, which means yung operation namin, yung tatanggalin natin dito, Pakita natin. let's say yung bukol is ito. Nandito yung bukol, no? This entire thing. Biopsy, negative. So, 70% chance na negative na to. May 30% chance tayo na malignant to. So, what we do is we do the minimum required surgery, which is remove the entire lobe and the isthmus, iwan yung kaliwa. Tatanggalin to. Okay? Because mas mataas ang chance natin ngayon na benign siya kasi benign ang result ng biopsy eh. Pero kung malignant ito, di tatanggalin mo na lahat. Wala ka nang iiwan. Because malignant na nga siya. It's cancerous na. So, kailangan mo na siyang tanggalin. So, magdidepend din ngayon, ang surgery namin, ang operation namin, will depend on the result of the biopsy. Bakit, baka pa din ang nasa isip nyo is, bakit doc, hindi na lang tanggalin lahat? That's simpler that way. Okay, bakit? Because the thyroid plays a role in a lot of different organ systems sa katawan. Metabolism, no? Pag wala ka ng thyroid, naku, ang hirap. Lifetime kayo nagte-take ng supplement. So, ng kailangan din mag-iwan konti kung po pwede. Yes, kung po pwede. Ang kinakatakot ng kababayan natin, ang dami sa ating kababayan may thyroid problem. May thyroid goiter problem, talaga. may goiter. Ewan ko, libo-libo. At hindi nga nakabili ng gamot. Inisip nila dahil mahal yung gamot, mahal ang opera, mahal ang biopsy, mahal ang thyroid test, mahal magpa-opera sa ENT. Wag na lang kasi kakalat yan. Baka mamatay pa ako pag nagpa-opera ako. Diba? Kung wala kayong, ito lang yung fear na baka lalong lumala. Ito Kaya lang how can you sure in that? advice. Ito lang yung masasabi ko sa inyo. Kung hahayaan nyo siya, then 100% walang mangyayari. No? Anong mangyayari? Walang mangyayari. I mean, ibig sabihin, kung hahayaan mo siya, 100% sa yung mga fears nyo na baka ito ay cancer, baka ito ay kakalat, baka ito ay mas lalala, no? Kung wala kayong gagawin sa bukol ninyo, hahayaan nyo lang siya. 100% yung mga fears nyo ay magiging totoo, no? Later on, if it is cancer, kakalat siya. If it is a problem with, let's say, your thyroid, nag-hyperfunction yung thyroid mo, you would have a lot of different problems, magkakaroon kayo ng mas maraming problema, mas malaki yung gastos niyo in the long run. So, I would rather advise, no, na kung hanggat sa kaya, magpakonsulta para the earlier natin maagapan, the better po. Kasi kung hahayaan nyo lang, lalaki lang siya, especially yung may bukol na sa leeg. And let's say 70% it's benign, no, hahayaan mo lang siya. Hindi na yan liliit. Lalaki lang yan. To the point, meron nga minsan sa hospital na Maynila, ang laki, ganito, parang baby na siya. Gaano katagal yung operation? Madali lang ba? The operation takes, mga around 1.5 to 2 hours, no? Pero syempre, you will have to have yung
anesthesia, no, yung pag-induce ng anesthesia, yung preparation. So more or less, typically mga half a day when it comes to, including na yung paghanda, pagbaba galing sa room to the operating room, paghanda ng nurses, ng anesthesia, and then the recovery period. Pero yung mismong operation, Yes. 1.5 to 2 After hours. ilang araw, back to normal sila. Mga around day of the operation, and then the first day post-op, then second day post-op, pwede na makauwi. And then, back to normal ka na after a week or two after the operation, pwede nang Paano back to kung normal. walang pera? Ito na, expertise mo daw yun. Ito yung gusto nila. Walang pera Pag walang kami, pera po, wala kaming, pero gusto ko maoperahan. pumunta po kayo sa nearest public hospital po. Tulad ng sabi ko po, sa Ospital ng Maynila, libre po doon ang operation. Sa Pumunta iba lang po kasi, kayo. to be honest Opo. naman, ang haba ng pila. Pila. Mga 3 months maghihintay ka. Minsan, hindi pa umaabot at buwan ng hintayan sa Actually, government. that's one of the things na we Oo. would want Pero to sa Ospital improve, ng Maynila, no? I think mabilis eh. Mabilis naman. We do our best, no. Sinusubukan namin gawing ang hangga't sa lahat ng mga kaya na para at least mapadali yung operation. Yung advice ko lang, konting tiyaga lang talaga. I know medyo mahirap siya, pero konting tiyaga lang. At least naman hindi kayo hindi mauuwi sa sa worst case Tsaka pag scenario. natanggal yan, buhay na for life. Buhay na for life. Yes. Buhay na for Buhay life. na for life. Meron na ka na nakita siguro, pinabayaan na. Of course. Sa akin, pag yung hyperthyroid, pinabayaan yun. Ako, heart failure. Pag na heart Heart failure, failure. wala na, manas na. Panasira ang puso, nasisira ng thyroid yung puso. Hindi nagagaling eh. Mahirap na. Mahirap siya. no? Okay, dito tayo sa next topic natin. Doc Lisa. Sana marami na-convince. Marami tayong na-convince sa kanila. Ang next topic ay tonsils. Meron tonsils. mga may tonsils, sinusitis, tonsils. Yes. Ano ba itong sinusitis, Doc Jim? I mean, dami pabalik-balik ba sa ENT? Papalinis ba ito? Diba? Medyo mahal kasi magpalinis eh. Yun ang concern ng iba eh. Iba, okay. Okay, so let's start muna sa risk factor. Ano yung sinusitis muna? So, ito yung ating board, no? Ating drawing. So basically, ano yung sinuses? Sa ating skull or sa ating bungo, meron ba tayong skull, Doc Willie? Wala, no? Sa skull natin, meron tayong spaces or mga space sa loob mismo ng skull natin. Ito yun. Okay na, Doc Willie? Ito na lang buwata. I think this is good. This is meron tayong mga air-filled spaces dyan. Ito po yung sinuses natin. Ito. These are your frontal sinuses. These are our maxillary sinuses, no? Sa likod, meron pang ethmoid and sphenoid sinuses. So actually, meron tayong 6, no? We have maxillary, ethmoid, frontal, sphenoid. We have 4 pairs of sinuses, no? Dito sa ating So basically, itong sinuses, air-filled sila. And then, they function actually for a lot of things. Resonance ng voice, no? Meron tong mucosa or meron tong balat na around it, surrounding it at mycelia, no? And they have drainage, no? Parang sa tenga kanina, you have your eustachian tube drainage or drainage ng lababo, basically, no? So ito, meron din siyang drainage. Lalabas siya dito sa osteomeatal complex natin. Where is it? Here. Bandang dito. No? Dito siya magde-drain. So, lahat ng fluid dito, mucus, no? Dito sa sinuses na to, dito siya lumalabas, no? Bandang dito. So, lalabas siya. Ngayon, anong nangyayari? Bakit nagkakaroon ng sinusitis? The most common cause is allergic rhinitis or upper respiratory tract infection. So, what happens when you have an infection, upper respiratory tract infection, no? Etong area kung saan dapat lalabas yung drainage, nagbabara, no? Because namamaga ito because of inflammation. So kapag nagbabara siya, hindi ngayon nakakalabas yung sipon galing sa sinuses natin. Naiipon siya dito ngayon sa sinuses. So when that happens, hindi nakakalabas, naiipon, ngayon masakit na. No, we have now facial pain. So masakit na ito, masakit ang ulo natin. No, these all contribute to headache or sinus pain ang tawag natin. Pag ba sinusitis, Doc Jim, namamaga din ang ilong?
Yung pamamaga ng ilong, it's because of your upper respiratory tract infection or your allergic rhinitis. Yun ang usual causes. What is allergic rhinitis po? Marami po akong nagtatanong sa akin na, Dok, may rhinitis po ako, may rhinitis. Ano yung rhinitis? Parating kong sinasabi, yung allergic rhinitis is para siyang kulay ng buhok or kulay ng balat. Once you're born with it, ganun na po talaga yung symptoms na mararamdaman niyo po. Most likely, if you have allergic rhinitis, 75% chance may pasa niyo po sa anak ninyo. So that's what happens, no. Once you have it, ang problem kasi with allergic rhinitis is hindi siya nagagamot. Yung mga gamot na binibigay natin is kontrasymptomas lang, no. Ang nangyayari is if when we come in contact with allergens, no, nagti-trigger ng allergic rhinitis, nagkakaroon tayo ng ubot-sipon. So, etong ubot-sipon ngayon will cause inflammation. Nagbabara yung area na yon kung saan yung tinuro ko kanina. Causing ngayon, naiipon ngayon yung sipon dito sa maxillary, frontal sinuses, and even sa ethmoid and sphenoid, nagbabara siya. So, kapag nagbara siya, hindi na siya nakaka-drain, causing your headache po. Yes. Doktor, tanong ko lang, yung iba, nasabihan may sinusitis. Ang sinusitis ba once, pabalik-balik? Or okay. Once nagkaroon, gumaling naman? Kasi sabi nga, Doc, nasabihan ako may sinusitis. Kaya every time may sipon, sasabihin niya, sinusitis yun. Okay. Actually, we have acute sinusitis, rhinosinusitis, and meron din tayong chronic rhinosinusitis. So, if it's chronic, it means it's matagal na meron na pabalik-balik. So, it could actually happen. Usually, ang chronic rhinosinusitis, it's because of certain factors. And isa dun, number one dun is allergic rhinitis, no? Kapag nagkakaroon ng trigger, nagkakos na may allergens, let's say, ang pinaka-common is alikabok, or yung mga usually dito sa Pilipinas, it's pinaka-common kasi nagpapaskin test ako ng patients ko. Most of the results I see are allergens triggered by cockroach hair, yung ipis sa bahay, cockroach hair, dust mites, and pet dander, yung sa mga aso, tsaka sa pusa. Yun usually nagkakos ng nagtitrigger ng rhinitis. May question tayo, Doc Jim, about tonsillitis. Yes po. Meron ako pinakitang video kanina. Yung bata na may tonsils, tapos kailangan operahan, nahihirapan huminga. Ano ba ang tips mo for tonsillitis? At anong gamutan? At paano sino ba kailangan operahan ng tonsillitis? For tonsillitis naman kasi, when you say tonsillitis, it's inflammation of the tonsils. Namamaga yung tonsils natin. Saan ang tonsils natin? Ito yung tonsils natin. If you open your mouth, no, makikita mo ito. These are our tonsils. Dalawa. Okay? So, ito yung uvula. Ito. These are our palatine tonsils. Actually, marami tayong tonsils sa bibig. If I remember it right, it's 11. No? We call that the Waldeyer's ring. No? Meron tayong 11 tonsils dyan. Meron dito sa likod, somewhere here. Meron dito sa likod ng dila. No? Meron dito pa sa wall na to. No? There are 11 tonsils all in all sa bibig. No? Pero basically, what causes the problem? It's actually these two. Tawag natin palatine tonsils. Ngayon, anong nangyayari? Normally kasi, pag natutulog tayo, yung muscles natin nagre-relax. Itong soft palate, itong dila, nagre-relax to, bumabagsak to. So what happens then? Yung hangin ngayon na hinihinga natin galing sa ilong tsaka sa bibig, hindi nakakapasok papuntang lungs. Nagkakaroon tayo ng obstruction. Okay? This produces the symptoms known as snoring. No? Snoring per se is not bad. Kasi snoring just signifies that yung hangin na pumapasok ay medyo nahihirapan kasi narrow yung airway. Okay? When does snoring become bad? Snoring becomes bad if it alters your breathing. For example, napapansin ng misis mo or ng nanay na yung anak niya humihinga tapos biglang tumitigil sa paghinga. Tapos biglang naghahabol ng hininga. Okay, that's one sign na medyo may severe obstruction tayo. Okay? Tulad ng sabi ko, nagre-relax to. So, anong kinalaman ng tonsils natin? Pag malaki ang tonsils, okay, let's say paulit-ulit na infection ever since childhood, nung pagkabata pa, paulit-ulit. Kung malaki yung tonsils, it could actually contribute to the obstruction because kung sisilipin mo to, tingnan mo, may butas, no? Diyan pumapasok yung hangin. Ngayon, pag malaki ang tonsils natin, mas kikipot ngayon or masisikip ngayon yung daanan ng air, ng hangin. So, pag nangyari yun, you could have symptoms of obstructive sleep apnea, no? Or sleep disordered breathing ang tawag namin. Nahihirapan sa pagtulog, no? Pagising ng bata, irritable,
poor performance sa school, basically because hindi nakatulog na maayos kasi kulang nga yung oxygen na pumapasok sa katawan. So kapag ganyan, one of the things na we can do is tanggalin yung tonsils, no? Because if you remove these 2 tonsils, okay, mas luluwag ngayon yung daanan. Hindi ko sinasabi na lahat ng sleep disordered breathing ay because of this, no? Pero it's one of the common causes na malaki yung tonsils, kailangan siyang tanggalin para makapasok. Dahil sa tonsils? Sa tonsillar, more or less, nasa mga around 70% eh, na it's because of the chronic hypertrophic tonsils ang tawag natin dyan. No? Tonsillar hyperplasia. Anong kailangan malaman bago operahan sa tonsils? Okay. Madali lang ba to o mahirap? Actually, Para sa pasyente. Para sa pasyente, medyo mahirap ng konti for both pasyente and doctor because for the patient, right after the operation, wala po kayong pwedeng ibang kainin except ice cream for 2 weeks. Ice cream and gelatin. So, magda-diet yung pasyente. As in, papayat talaga yung pasyente. Meron akong mga patients, ang lalaki nila sa umpisa, mga big guys, no? Tapos, after the operation, diet na diet. Bakit sila magda-diet? Because when we remove the tonsil kasi, iniiwan lang namin yung bed na open, no? Hinahayaan namin na magsa-secondary granulation para mag-heal ng kusa. So, iniingatan natin na hindi yun magasgasan, no? If we eat kasi yung regular diet, minsan pag mamatitigas, nagagasgas, nagsaslough off yung langib na nagfo-form dun, causing bleeding, which is a dreaded complication of the procedure, no? So, pwede siyang mag-cause ng bleeding, magdudugo. So, nakakatakot po yun. So, para maiwasan yun, another thing is kung kanin, let's say, Doc, bakit naman, let's say, lugaw na lang, wag na lang, kanin na lang, na malambot. Yung kanin kasi may particles siya, could stick there sa bed. When it sticks there, it gets infected kasi syempre, pagkain siya na Once it gets infected, it again increases the risk na pwede siya magdugo. Mag-bleed na naman siya. Ilang linggo ang liquid diet? Yung mga around 10 to 14 days. Mga 7 day, usually 7th day after the operation, tinitingnan namin. Ako usually kung wala, mukhang nakita ko nag-heal na siya, pinapakain ko na 7 to 10 day. No? One more topic is nose bleeding. Ang daming dumudugo yung ilong. Balingoy-ngoy. Nose bleeding, yeah. Okay, sa nose naman natin, saan ang ating ito? The most common cause of nose bleeding naman is mucositis, no? For nose bleeding, meron kasi tayong tinatawag dito sa area na to. It's known as mo na ang nose hindi dito? siya kita. Ito yung nose kung let's say if you cut the person into half, no? Imagine niyo po, pinutol po ito ng half, no? So ito yung ilong. Meron kasi tayong area diyan, we call it the Kisselbach's plexus, no? Plexus siya. Nakikita ko dito yung dudugo? Hindi siya ganun ka-accurate. Pero, it's a plexus para siyang paano ko ba siya i-describe? Para dugo. siyang convergence ng mga daluyan ng dugo, no? Para siyang convergence ng highway. Parang kung isipin niyo yung sa Pasong Tamo, 'di ba, yung sa Pablo Ocampo, 5 highway nag-intersect, parang ganun siya, no? Pero daluyan siya ng dugo. Diyan mismo sa loob ng ilong. Ngayon, ang nangyayari kasi minsan pag changes in temperature, natutuyan yung ilong, or minsan kamot ng kamot, no? Pag etong mucosa na to nagdo-dry at nasugatan, no? Ang nangyayari is pumuputok yung mga vessels na yun kasi marami siya nag-intersect nga siya doon So pag pumutok to, nagkakos siya ngayon ng nose bleeding. Ngayon, ang advice ko lang po sa sa ating mga tagapanood, no? If isang side lang ang dudugo parati, let's say for example, for a while na napapansin nyo, mga 2 years na, isang side lang, kanan lang parati ang dudugo, magpakonsulta po kayo. Kailangan po naming sumilip or gumawa ng endoscopy para makita po natin na yung pagdudugo ng ilong ninyo ay hindi because of a bukol na nasa likod ng ilong ninyo. Kasi kung bukol ang cause, kailangan mabigyan ng pansin kaagad. Iniingatan mo yung nasal cancer? Yes po. Yung marami po we have different bukol na pwede mag-cause ng bleeding. You have your nasopharyngeal carcinoma, meron tayong mga papilloma, even nasal, even yung benign polyps
it can actually cause nose bleeding So din. itong nose bleeding, hindi yung bukol hindi nakikita at hindi nakakapa. Hindi po nakakapa, hindi po nakikita. The only way we can see that is through an endoscopy. Meron kaming instrument na pinapasok. Unless malaking-malaki, lumuluwa na sa ilong, kita mo na yun. Kasi meron akong mga patients na before sa ospital ng Maynila, as in, nandito na yung bukol, nakaluwa na kasi hinayaan lang. Pero kung nasa loob siya, kailangan na meron kaming device para siyang mahaba, ganito. Tapos, kinakabit namin sa light source, pinapasok namin para maipasok namin sa loob ng ilong. So, that needs specialists to do that. Hindi na po kaya yun ng Paano Homer yung na tamang paglinis ng ilong? Kanina tinuruan natin paglinis sa ng tenga. na para hindi mag-nose bleeding, iba kinakalikot, Opo. nangungulangot. Actually, yung ilong naman, hindi naman siya kasing sensitive ng tenga. No? Yung sa nose naman, as long as gentle cleaning lang, pwedeng tissue, pwedeng cotton buds. Sa no? labas, sa loob. Sa labas lang po. Dito lang sa vestibule. Ayoko nang yung nose ko. Kasi, again, dito kay Dr. Baka sa loob. Hanggang butas lang. Hanggang butas lang, sa labas lang. Ito yung isang sikreto ko pa. Ako rin, hindi rin ako naglilinis ng ilong ko. Basta ENT, hinahayaan ko lang siyang lumabas. Yung tenga ko, hinahayaan ko lang. Siyempre, pag medyo nakakahiya na sa patients, baka sabihin, ENT doctor, ang dumi ng tenga. So, nililinis ko lang dito sa bungad. Pero hinahayaan ko lang talaga siyang lumabas. Kasi, lahat ng parte ng katawan natin may function. Pag pinapakialaman mo, mas lalo siyang nagkaka-problem. So, hindi rin ako naglilinis ng ilong. Sumisinga lang ako ng pakonti-konti. Minsan, pag meron akong nararamdaman may kulangot na ako, kumukuha na ako ng tissue, konting tissue lang, ganun lang po. Pero hindi ko talaga siya ginagalaw. Ito lang sa labas. First aid sa nose bleeding? First aid sa nose bleeding. Ang una niyong pwedeng gawin is pisilin yung ilong. Pinch, no? Tapos, wag pong tumingala. Kasi pag tumingala po kayo, pwedeng pumasok yung blood sa back of your throat at pwedeng ma-aspirate, no? Diretso lang, tungo. Okay? Tungo. Pisil, tungo. And then, wag niyo po siyang ipalunok. Spit out the blood para malaman niyo po kung gaano karami yung bleeding. Kasi kung medyo marami na po yan, at lunok lang ng lunok yung pasyente, hindi na dinudura, laway lang, konti lang. So, konti lang. Tapos yun pala, lunok ng bleeding, ang lakas na pala ng bleeding sa likod. Hindi nyo nalalaman, no? So, mas better is pinch the nose, no? Tungo. Tapos, spit out. Spit out sa container para malaman kung gaano kadami. And then, one thing you can do if medyo masakit yung ulo, you can put a cold compress dito sa head, no? Para at least hindi, it could help for the headache. And then, just pinch. Apply pressure lang. Usually, sa mga kids, sa mga bata, sila madalas lapis pinapasok sa ilong. Sila madalas. After you do pressure for around 10 minutes lang, kaya na. Pag-release mo ng ganun, wala na, hindi na yun mag-bleed. So, pag, let's say, mainit panahon, nag-exercise, minsan nag-nosebleed, hindi yung delikado. Hindi naman. Just do the pressure, no? Do this lang, and then, tinan mo lang, mga 10 minutes, pag-release mo, okay na siya. Kung hindi talaga tumitigil, more than 15 minutes na, tuloy-tuloy, medyo madami, mga half a cup na ang lumalabas na blood, no? Dalhin nyo na po sa hospital. ER na po. Nasal polyp, may gamutan? Wala. Nasal polyp, kung medyo maliit pa siya, kaya pa ng steroid spray. You have Avamys, Muconase, no? These are steroid spray na pwedeng ibigay. Pero, prescription medication, hindi na bilhin over the counter. Okay. Yeah. Last question. Ito yung, we will save the best for last, Doc Jim. Marami nagpapasalamat sa iyo. Okay, Sobra-sobra ka daw bait mag-explain. Dr. Jim Di Maguila, Hospital ng Maynila, sa Medical Center, Manila MCM. Med. And ang huling napakahalagang tanong nila, Doc Jim, sabi nila. Naku, ano kaya yan? Mabigat to. Ito talaga problema ng bayan. Libo-libo nakukuha ako. 10,000. Doc Jim, meron akong bukol dito. Meron akong tonsil na malaki. Taga Cavite, kung saan-saan lugar sa Pilipinas. Wala akong pera. Okay. Wala akong pera. Anong gagawin ko? Laging ganun Wala akong pera. Hindi ko kaya yung 5,000, 10,000. Kahit sa government, mga 10 to 15. Plus may takot pa. May takot pa, may fear pa. Ikaw muna sumagot. Pero hindi mo naman kailangan, hindi natin mahirap gumutin yung pag-health talaga ng buong bayan. Medyo. Billions kailangan. Pero Medyo. hindi tayo mag-give up. Ano magandang sagot? Actually, the first thing na kailangan nyo pong gawin is magpakonsulta po.
Libre sa government. Libre sa government. Kahit Sa sa health, hospital ng Maynila, kahit sa si health Doc Jim. center. Kasi ang pwede kasing gawin, let's say kahit sa health center pumunta kayo, may doktor po doon. Meron kasing network of doctors. So, syempre, kung let's say nasa health center yung isang doktor, nagpakonsulta kayo sa kanya, medyo kailangan ng operation, alam niya kung saan kayo papupuntahin to get further treatment. And majority naman po sa provinces, I think we have a lot of health centers sa provinces na capable of catering to the needs of our patients. No, marami po. Yun nga lang, kailangan lang pagtiyagaan yung pila kasi hindi natin maiiwasan sa dami na ba naman ng nangangailangan ng tulong. Medyo mahirap talaga siya. To be honest, medyo sa like sa ospital ng Maynila, minsan nahihirapan din kaming i-accommodate yung patient load kasi madami. Pero we do the best we can and yun lang. Magkano gagastusin nila, let's say, hospital ng Maynila? Libre po. Libre lahat. Libre po. Dugo, biopsy. The only thing na kailangan nilang kung wala yung hospital, as much as possible, provide naman ng hospital lahat ng gamit. Libre naman po. Mga antibiotic afterwards, syempre. Yung antibiotic, syempre, kailangan niyo po afterwards, pag discharge na. Pero habang naka-admit po kayo sa hospital, kung meron ng hospital, ibibigay. Pero kung wala po, then that's the time you will have to bibilhin nyo na po yung kailangan na gamit. Pero sa ngayon, wag lang sanang magbago yung sistema, pero sa ngayon, wala pa naman po akong na-encounter na nagka-problem sa gamit. Usually, meron naman po until discharge po. Doon lang sa mga ibang lugar, naiisip ko nga kung paano gagawin. Opo. Sa iba, let's say, Makati po kayo, Osmac is iniisip ko minsan, baka pwede sabihin, basta follower natin, discounted na. Follower natin, 50% discount. Singil mo kay Doc Willie. Singil mo kay Doc Lisa, bayaran mo lahat. Yes. Ilista na lang. Ako na bahala tumakas. Ilista. Sabi ni Doc Willie, babayaran niya yung hospital bill, i-charge mo sa kanya. Kasi para sa akin naman, Doc Jim, ang nagpipigil sa kanila, isa yung money, pero isa yung takot eh. Yung fear. Fear sa doctor, It's understandable. Kakwartahan sila, lolokohin sila, baka mamatay sila. Yun ang fear nila eh. Opo. Na pagdating doon, masyashock ako sa bill ko, bigla kong sisingilin ng 20,000 deposit, di natakot na sila, di ba? So, kailangan, ha daw. Hindi, serious ako. Serious ako. Basta may pera ako, dadamayan ko kayo. Magpa-admit muna kayo. Kasi marami dyan ayaw eh. Ayaw. Ang dami, di ba, nakita mo, nagtatago, naka-scarf. Naka-scarf na lang, di ba? Kailangan tanggalin na yung mga scarf. Tayo na, di ba? Tama. Ano na tayo? Actually, the lame will walk, the blind will see na tayo. God's will yan. Kaya nanonood kayo ngayon, napakabait ng doktor natin. Kakaiba yan, ha? Kakaiba yung mga napipili ko na para mag-guest sa inyo. Salamat naman po. Salamat sa mga viewers po natin. Final words sa kanila. Final words. Kung meron po kayong nararamdaman po, wag po kayong mag-hesitate na pumunta po sa specialista or sa doktor po. Alam ko naman yung takot ninyo, kahit sino naman po, kahit ako ayoko maoperahan, kahit sino walang gusto magpa-opera or kahit sino walang gusto magkasakit. Alam ko yung fear ninyo na minsan may mga iba talaga. Hindi ko naman karamihan pa naman po sa mga doktor ay hangarin pa naman po ang health ng ating mga kababayan. So, when it comes to that po, wag po kayong matakot. Magpakonsulta po kayo at magugulat po kayo. Ang dami din pong doktor mababait. Marami din po usually pag talagang usually nagbibigay ng discount or minsan wina-waive na nga yung fee. So, wag po kayong matakot. Pumunta po kayo sa doktor kung hindi po sa health center, sa clinic, sa government. Marami po, ang ating government ay nagtatrabaho po para matulungan po yung mga kababayan natin. Sinabi ni Doc Jim, bibigyan niya kayo ng napakabait. May narinig ako, I will waive yung professional fee. Baka nauubo ka, pero naniniwala ako dito. Dahil inipit natin ang guest. Hindi, napakabait. Pinipili ko lang talaga yung mababait na kaya ko i-endorse eh. Hindi basta-basta lahat eh. Basta yung kaya ko i-endorse, alam ko mabait, yun ang papalawakin natin sa buong bayan. Kasi gusto natin gawin yung trabaho ng Diyos na matulungan kayo. Yes, yung mga taga Cavite, may clinic po si Dr. Jim Di Magila sa MV Santiago Medical Center, 13 Martires City. So, aking mga kababayan, may mapupuntahan po tayong magaling na ENT.
Meron tayo magaling mag-report dito sa likod. Final words ko daw, Jim, bago tayo mag-goodbye. Ayun po, hopefully po, kamusta po sa inyo? Hopefully po, marami po kayong natutunan at hopefully po, nakatulong po sa inyo yung mga home remedy tsaka yung mga health tips po natin. Alam ko na iniisip nila, papabalikin one day. Babalik, syempre, babalik one day. Yes po, syempre po. Syempre. Palakpak, isang like, isang share. God bless po. God bless See you po. again. See See you po. again.